Purihin ng Panginoon at welcome po sa gawain ng Panginoon. At ngayon po'y araw ng linggo, buwan ng Agosto at dahil buwan ng Agosto, atin pong inaalaala ang linggo ng wika. Kaya ang ating pong pangangaral ay sa wikang Tagalog. Purihin ng Panginoon at pagkalooban tayo ng Diyos ng pagkaunawa ngayong umaga ng kapahayagan. Mga kapatid, may dalawang tao sa simbahan. Yung isang tao, alam niya na yan, puno na siya ng impormasyon tungkol sa Diyos, sa salita ng Panginoon. At hanggang doon na lamang, impormasyon. Pero namang isa, meron siyang kapahayagan. Kapahayagan na ang Diyos ay buhay, kapahayagan ng Diyos makapangyarihan. At kapag ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay maliwanag sa iyo, may kapahayagan ka. Hindi issue sa iyo ang pagdalo sa simbahan. Hindi issue sa iyo ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi issue sa iyo ang pera. Hindi ka alipin ng pera. Hindi ka kontrol ng pera. Sapagkat alam mo, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Amen? Kaya maliwanag na sa iglesia, sa sambahan, may dalawang klase ng tao. At harinawa, maalis tayo doon sa alam na natin yan. Napuno na tayo ng impormasyon. Kundi magkaroon tayo ng kapahayagan. Mabuksan ang ating kaisipan, ng ating puso. Magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi patay, siya ay buhay at makapangyarihan. Purihin ang Panginoon. Makapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, makapangyarihan siya. And God wants you, nais ng Panginoon, na magkaroon ka ng kapahayagan tungkol sa Kanya. Mga kapatid, nabubuhay tayo sa isang mundo na ang lahat ng tao ay humahanga sa kapangyarihan. Hinahangaan natin ang mga taong makapangyarihan, ang mga taong maimpluwensya, ang mga taong hindi lamang may dating, may datong pa. Hinahangaan natin yung mga mayayaman at hinahangaan natin ang kanilang pamumuhay dahil sila'y makapangyarihan at maimpluwensya. Sa mundo natin, may kapangyarihan na pangpolitika, pang-ekonomiya, pang-militar, pang-akademiko o akademya o dun sa paaralan at pang-teknolohiya o dun sa pag-unlad. Na nanggaganap na nangyayari. At sa panahon po natin, mga kapatid, maraming tao ang nagsisikap na magkaroon ng kapangyarihan o impluwensya sa gobyerno. At naghahangad ng impluwensya, posisyon, at otoridad dahil iniisip nila na dito nakasalalay ang tagumpay at seguridad sa buhay. Kaya ngayon, sa mundo natin, may dalawang tao rin. Merong bulag sa katotohanan at merong mulat sa katotohanan. May mga taong nabulag sila dahil tinakpan ng kanilang mga mata ng pera, ng posisyon, ng material na bagay. At patuloy na binubulag ang kanilang mga mata sa patuloy na pag-scroll sa cellphone at patuloy na panonood ng mga drama ngayon, matindi yan na pandaraya ng dyablo ngayon, na inuubos ang oras ng ibang mga Kristiyano sa panonood ng mga drama sa cellphone. Marami ngayon, binubulag ng dyablo ang kanilang kaisipan at ang kanilang pagkaunawa. Kaya nais ng Diyos na maging mulat tayo
bukas ang ating kaisipan na hindi tayo dapat madaya ng demonyo. Ang diablon, mga kapatid, talagang gahol na siya sa panahon, bilang na ang oras niya, may taning na si taning, sapagkat malapit na ang paghuhukom ng Panginoon. At maraming tao sa panahon natin ngayon na talagang nagsisikap na magkaroon ng impluwensya ng kapangyarihan kasi alam nila, iniisip nila, ito ang tagumpay at seguridad sa buhay. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, ipinapakita ng kasaysayan na ang lahat ng kapangyarihan ng tao, impluwensya ng tao ay pansamantala lamang at pagkasabi sa katabi mo, may hangganan. Kahit na isang tao ngayon makapangyarihan, matindi ang impluwensya niya, kaya niyang baluktutin ang katotohanan, kaya niyang itago ang katotohanan sa pamagitan ng pera at mali-malitang pera. Tandaan natin, may hangganan at pansamantala lamang ang impluwensya at kapangyarihan ng isang tao. Amen? Kahit na pa siya presidente o pinuno ng isang bansa, ang geografiya ng kanyang kapangyarihan ay nandito lamang sa mundong ito at pansamantala lamang. May katapusan ang lahat. Tandaan po natin, mga kapatid, ang mayaman ay maaring maghirap. Bakit? Dahil ang kayamanan ay nawawala, nananakaw. Pansamantala lamang. Ang pinakamalakas na tao ay manghihina rin paglipas ng mga taon. Dahil ang tao ay tumatanda at nakakaranas rin ng panghihina. Pansamantala lamang ang pagiging malakas sa buhay, ang pagiging maimpluwensya at makapangyarihan, may hangganan. Tumatanda ang tao. Parang si Lolo Jose lang yan. Di ba? Narinig ka ng Lolo Jose, matikas, matindi yung pananalita at talumpati nung siya'y matanda na. Matanda na si Lolo Jose. Ang pinakamalakas na tao nanghihina rin, tumatanda. Ang makapangyarihang pinuno ay maaring bumagsak dahil ang impluwensya ay kumukupas at ang mga pamunuan at paghahari ay hindi nagtatagal. Pansamantala, hindi pang matagalan. Ngunit mga kapatid, may isang totoong kapangyarihan na hindi kailanman nagbabago. Ito ay mananatili magpakailanman. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin natin ang Panginoon. Kaya ngayong umaga, nais kong mangaral sa paksang ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang revelasyon o kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Kapahayagan. Ito, nais ng Panginoon sa'yo magkaroon ka ng kapahayagan. Ano ba ibig sabihin ng kapahayagan? Ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos, ito yung pagbubukas ng Diyos o ng banal ng Espiritu sa ating espiritual na pagkaunawa. No, binubuksan niya yung ating espiritual na pagkaunawa upang makita natin, maunawaan natin, at maranasan natin ang kanyang walang hanggang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Can we post that, Pastor Jonas? Ayun. Yun yung kapangyarihan o kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito yung pagbubukas sa atin ng espiritual na pagkaunawa. Makita mo, maunawaan mo, maranasan mo ang walang hanggang kapangyarihan na kumikilos sa buhay ng mga sumasampalataya. Sa ibang salita, magkaroon ka ng maliwanag na kaunawaan. Mabuksan ang iyong kaisipan na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na dapat tayong sumampalataya sa Kanya. Huwag tayong manangal sa lakas ng tao. Huwag tayong humanga sa impluwensya at kapangyarihan ng isang tao. Dahil ang tao ay hindi nagtatagal. Kumukupas, ang ihina. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, walang hanggan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ang kanyang walang hanggang kakayahan at otoridad na magligtas, magpagaling, magpalaya at magbago ng buhay ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon. Ito ang nais ng Panginoon na maunawaan ng bawat isa.
Na hindi ka lamang manatili sa isang kaalaman, sa isang impormasyon na ang Diyos makapangyarihan, kundi ano yung epekto nito sa iyong buhay. Ano yung benepisyo nito sa iyong buhay? Ano yung kaugnayan nito sa iyong buhay? Kasi kapag meron kang kapahayagan na ang Diyos makapangyarihan sa lahat, na ang Diyos ay meron siyang authority na magligtas, magpagaling, hindi ka mananatili sa sakit at karamdaman. Hindi ka mananatili na hindi nagbagong yung buhay sapagkat ang Diyos nagbabago ng buhay. Amen? Ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya sabi po na aklat ng mga awit, kabanatang 62, talatang 11, ganito ang sabi ng kasulatan. Ang Diyos ay nagsalitang minsan, makalawang aking narinig ito, na ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos. Sabi ni Haring David, ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos. Sa mababaw na salin ng salita ng Panginoon, sa Salmo, ang salita ng Diyos, ganito ang sabi, hindi lamang isang beses kong narinig na sinabi ng Diyos na nasa Kanya ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan na ukol sa Diyos, ang kapangyarihan ay nasa Diyos. Ito yung sinabi ni Haring David. Sa gitna ng pagkakagulo, sa gitna ng panganib, sa gitna ng problema, sa gitna ng pagtataksil sa Kanya, sa gitna ng pag-uusig, natutunan ni Haring David ang isang dakilang katotohanan. Ano ito? Ang totoong kapangyarihan ay nasa Diyos. Ang Diyos makapangyarihan. Kaya bagamat siya'y hari, makapangyarihan siya, maimpluwensya siya, pinakamayamang hari sa kanyang kapanahunan, isang bagay ang maliwanag sa Kanya. Ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos. Ang kapangyarihan ay nasa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hindi lamang sinasabi ni Haring David na ang totoong kapangyarihan ay nasa Diyos, kundi binabanggit niya na ang lahat ng kapangyarihan ay pag-aari ng Diyos. Ang gobyerno, ang pamahalaan, ang bawat bansa, ang bawat pinuno ay pag-aari ng Diyos. At galing sa Diyos ang kanilang kapangyarihan. Ang Diyos ang naglalagay ng pinuno at ang Diyos ang nagtatanggal ng isang pinuno. Sa mga katuwid, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan, walang katapat at walang makakapigil. Ang anumang kapangyarihan at impluwensya taglay ng tao ay hiram lamang sa Diyos. May hangganan. Pakisabi sa tabi mo, may hangganan. Pansamantala lamang. Kaya wag tayo magtalo sa kulay ng politika. Mag-usap tayo at manalangin tayo na ang Diyos ay maglagay ng mga taong matuwid sa pamahalaan. Mga taong mayroong integridad, mga tao na magmamahal sa bayan, mga tao na magmamahal sa kanyang kapwa, na hindi magmamahal sa pera at magiging sakim sa kapangyarihan at impluwensya. Dahil ang kapangyarihan at impluwensya na taglay ng tao ngayon ay hiram lamang sa Diyos at ito ay may hangganan. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos walang hanggan, walang katapat, walang makakapigil. Purihin ang Panginoon. Hindi lamang makapangyarihan ng Diyos, kundi ang kapangyarihan ng Diyos ay maaring maranasan ng mga taong sumasampalataya sa Diyos sa pamagitan ng kapahayagan ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, ang Banal na Espiritu nagbibigay ng kapahayagan na maunawaan natin ang kapangyarihan ng Diyos, na maunawaan natin at maging maliwanag sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi sa Epeso, may panalangin si Apostol Pablo sa aklat ng Epeso, kabanatang 1, talatang 17. Ano yung panalangin niya? Ganito ang kanyang panalangin. At ito rin ang aking panalangin, araw-araw at panalangin sa bawat isa. Dumadalangin ako sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, na ipagkaloob niya sa inyo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan sa kaalaman sa Kanya. Sabi niya, ito ang aking panalangin. Dalangin ko sa Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, na ipagkaloob sa inyo, ibigay sa inyo, tanggapin ninyo ang espiritu ng karunungan
at kapahayagan sa kaalaman sa Kanya. Na makilala mo ang Diyos. Magkaroon ka ng karunungan at kapahayagan kung sino ang Diyos sa iyo. Gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi kapag wala ka ng espiritu ng karunungan at ng kapahayagan, tatanggapin mo lamang ang sitwasyon mo at mga nangyari sa iyong buhay araw-araw na okay lang yan. Okay lang yan na yan ang buhay mo. Okay lang yan na ganyan ka lang. Okay lang yan, may sakit ka. Okay lang yan. Pero hindi po yan ang kalooban ng Diyos sa tao. Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa mga sumasampalataya. Kaya dumadalangin ako sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, na ipagkaloob niya sa inyo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan sa kaalaman sa Kanya. Idinadalangin ko maliwanagan ang mata ng inyong isipan upang malaman ninyo kung anong pag-asa ng Kanyang pagkatawag. Mga kapatid, wag po tayong makonfuse na si Jesucristo ang Diyos niya ang Ama. Huwag po tayong makonfuse doon. Sapagkat iisa lamang sila. Tinawag ng Diyos Ama, ang Diyos Anak, na Diyos din. Isa lang sila. So hindi tayo dapat makonfuse dito na dumadalangin ako sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian. Sapagkat ang Diyos na ating tinatawagan, ito yung ating Ama sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, na ipinapakilala ng Panginoong Jesucristo, na ipagkaloob sa inyong espiritu ng karunungan at kapahayagan na sa kaalaman sa Kanya. Dinadalangin kong maliwanagan ang mata ng inyong isipan upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa. Mabuksan ang inyong kaisipan, maliwanagan ka. Maunawaan mo kung ano yung pag-asa ng Kanyang pagkatawag. At kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian na Kanyang pamana sa mga banal. And some of you, marami sa atin, alam natin ito. May pag-asa sa Kanyang kaluwalhatian. May kayamanan sa Kanyang kaluwalhatian. Pero hanggang doon na lamang. Kaya nga po kailangan natin ng espiritu ng karunungan at kapahayagan. Kasi meron pang higit dito. 19, sabi rito, dinadalangin ko malaman ninyo kung ano nakahigit na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan. Dinadalangin ko na malaman nyo, maging maliwanag sa inyo, magkaroon ka ng maliwanag na pagkaunawa sa Kanyang nakahigit na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan patungkol sa atin na sumasampalataya. Maging maliwanag sa iyo. Magkaroon ka ng kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, magkaroon ka ng kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang sukatin ng tao. Ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas, magpagaling, kakaiba yun. Kakaiba yun. Kaya nga dito po mga kapatid, tinataas ng Panginoon yung antas ng pananampalataya ng isang tao, ng isang Kristiyano, ng isang anak ng Diyos. Na hindi ka manatili doon lamang sa sarili mong kaalaman, sa impormasyon na tinanggap mo, kundi magkaroon ka ng kapahayagan ng Diyos makapangyarihan. Higit ang kanyang kadaklaan, ang kanyang kapangyarihan patungkol sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng lawak ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Base sa binasa natin ito, alam niyo mga kapatid, maraming Kristiyano, maraming anak ng Diyos naniniwala sa Diyos. Proven yan. Realidad yun. Ngunit kakaunti ang tunay na nakararanas ng kapangyarihan ng Diyos. Ulitin ko. Maraming Kristiyano naniniwala sa Diyos, ngunit kakaunti ang tunay na nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Kakaunti. Bakit? Ano dahilan? Kulang sa kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Alam nila ang Diyos makapangyarihan, pero doon lang sila sa kanilang pagkaalam. Ang kailangan natin, kapahayagan. Ano ang benepisyo ng paglilingkod sa Kanya? Ano yung resulta ng paglilingkod sa Kanya? Ano yung resulta ng pananampalataya? Maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. At ito yung malaking kaisipan na nais kong ibigay sa inyo. Ang lahat ng kapangyarihan ay pag-aari ng Diyos. Ito yung big idea ng pag-uusapan natin ng aking babahagi ngayong umaga.
Ang lahat ng kapangyarihan, pag-aari ng Diyos. Gobyerno, pamahalaan, makakapangyarihang tao, maimpluwensyang tao, pag-aari sila ng Diyos. Isang araw, magre-report sila sa Diyos. Isang araw, magbibigay sulit sila sa Diyos sa kung paano nila ginamit ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang kayamanan, ang kanilang abilidad, ang kanilang talento sa mundong ito. Magbibigay sulit sa Diyos. Dahil ang lahat ng kapangyarihan, pag-aari ng Diyos. At sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang kapahayagan ng kanyang kapangyarihan ay pinagkakaloob sa bawat mananampalataya na patuloy na lumakad sa pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, kaya ngayon na-highlight natin ang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Dahil ang Panginoong Jesucristo, siya po ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ang kapahayagan ng pananampalataya ng Diyos. Hindi mo makikilala ang Diyos, Ama. Hindi mo makikilala kung sino ang Diyos maliban na makilala mo si Jesucristo. Dahil si Jesucristo ang kapahayagan ng Diyos. Siya ang nagpapakilala sa Diyos. Siya ang reflection ng Diyos. Eksaktong kapahayagan ng Diyos. Wala nang iba. Kasi Jesucristo ang ating ipinapangaral. Now, ang question ngayon natin umaga, ang malaking katanungan ito, paano natin mararanasan ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay? Paano mo mararanasan? Alam niyo mga kapatid, ito yung gusto ko, yung benepisyo lagi eh. Hindi ako nagsishare ng salita ng Panginoon, hindi ako nagbabahagi ng salita ng Diyos na walang benepisyo. Ano yung resulta nito? Ano yung connection nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi, ayoko magpahayag sa inyo ng impormasyon lamang, ng kaalaman. Ang panalangin ko, magkaroon kayo ng kapahayagan na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Papaano yon? Una po, kilalanin natin ang Diyos lang ang pinagmumulan ng totoong kapangyarihan. I-recognize natin, kilalanin natin, siya lang ang pinagmumulan, that God is the only source of true power. Siya lang. Lahat ng kapangyarihan pag-aari ng Diyos, lahat ng kapangyarihan galing sa Diyos. Hindi nanghiram ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi nanghihiram ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi kumukupas ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nawawala ang kapangyarihan ng Diyos. At ito dapat nating kilalanin. Dapat nating i-recognize sa buhay natin. Ang Diyos, makapangyarihan. Amen? Sinabi sa Aklat ng Awit, Kabanatang 62, talatang 11, sinabi ni Haring David, ang kapangyarihan ay naukol sa Diyos. Ukol sa Diyos. Sa ibang salin, ang totoong kapangyarihan ay nasa Diyos. Ang Diyos ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Galing sa Diyos lahat ng kapangyarihan. Ang salitang kapangyarihan sa wikang Hebreyo ay os, na ang ibig sabihin, ang totoong kapangyarihan, kalakasan, katatagan at walang hanggan na paghari ay sa pamamagitan lang ng Diyos. Amen? Yun ang ibig sabihin. Nang sinabi ni Haring David na ang kapangyarihan ay ukol lamang sa Diyos. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Ang ibig sabihin, ang totoong kapangyarihan, ang kalakasan, ang katatagan at walang hanggan na paghahari ay sa pamamagitan lang ng Diyos. Hindi hiniram ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Hindi nanghiram ang Diyos ng kapangyarihan. Hindi ito ibinigay ng sino man sa Kanya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nababawasan. Hindi ito naluluma. Hindi naluluma ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi kumukupas ang kapangyarihan ng Diyos. Patuloy na lumalago ang kapangyarihan ng Diyos. Sa katotohanan, ang paglago ng kanyang kaharian ay walang katapusan. Kaya sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, hindi boring. Hindi boring sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos ay hindi po siya nagtatapos ang paglago. Patuloy yung paglago. At hindi yung pangako. Realidad yon.
Sa mundo natin, ang daming pangako. May pangako na ganito. Last year, may pangako na magkakaroon na tayo ng tren sa ilalim ng lupa. Ngayon, ang pangako naman, next year, sa susunod na taon, magkakaroon tayo ng rocket sa spaceship. Pangako ng tao yon, pero hindi pangako ng Diyos. Kaya huwag tayong tumingin sa tao na siya ang pinakamakapangyarihan, pinakamaimpluwensya. Hindi po, ang Diyos lang. Amen? Can we give Him that praise? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang salita, nilikha ng Diyos ang buong mundo. Hinawi ang dagat na pula sa panahon ni Moses. Pinabagsak ng Diyos ang pader ng Jericho sa panahon ni Josue. Ganon katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang lupang pangako sa mga Israelita. At walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos maging sa panahon natin at sa mga susunod pang henerasyon. Dahil makapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos. Ang kapangyarihan galing sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang aking panawagan sa bawat isa. Huwag mong sukatin ng Diyos ayon sa laki ng iyong problema. Huwag mong sukatin na ito ang Diyos mo, eto ang laki ng problema mo. Hindi po. Sa halip, sukatin mo ang problema mo sa laki ng Diyos na iyong sinasampalatayanan. Amen? Mas malaki ang Diyos, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa problema mo. Kesa sa kahirapan mo. Kesa sa sakit at karamdaman mo, mas malaki ang Diyos, mas makapangyarihan ng Diyos. At hindi nais ng Diyos na manatili ka sa ganyang kalagayan. Nais ng Diyos na maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. At upang maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, kinakailangan mo magkaroon ng kapahayagan, ng kaalaman tungkol sa Diyos. Sino ang Diyos? Ano ang Diyos? Mga kapatid, kung nilikha ng Diyos ang buong daigdig sa pamagitan lang ng kanyang salita, ibig sabihin, pagkasabi sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Amen? Walang imposible sa Diyos. Sinabi ni Propeta Jeremias sa kanyang aklat, sa Jeremias, Kabanatang 32, talatang 17. Basahin natin ng malakas. Sabay-sabay po kaya. Kasi pakiwari ko yung iba, parang inaantok na parang nagkukwentuhan na lang yung iba Okay? So, pakigising yung katabi mo, basahin natin ito ng malakas. Ready? Handa na po ba kayo? Sige po. Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Amen? Sabi niya, Panginoong Diyos, ginawa mo ang langit at ang lupa sa pamagitan ng iyong napakalaking kapangyarihan. Ibig sabihin ng napakalaki, matinding kapangyarihan. Hindi masukat na kapangyarihan. Ganon katindi ang Diyos. Ilikha niya ang langit at lupa. Sa kanyang matinding kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa Diyos. Walang bagay na mahirap sa Diyos. At sinabi rin ito ng Panginoon kay Jeremias. Sa Jeremias, Kabanatang 32, talatang 27. Sabi niya, narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Siya ang Diyos ng lahat ng tao. Siya ang Diyos ng lahat ng klase ng tao. Anumang klase ng tao? Ijano man, maputi man, maitim man. Di ba? Mapula man siya. Anumang klase ng lahi ng tao. Siya ang Diyos ng lahat ng tao. Bakit siya ang lumikha sa tao? At sabi niya, sabi ni Lord, Tagalog na Tagalog ito mga kapatid. Sabi niya, may anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin. Sabi niya, may anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin. May mahirap pa sa Panginoon.
Sabi niya, walang mahirap sa akin. Walang mahirap sa Diyos. Kaya hindi mahirap sa Diyos na pagalingin ka. Hindi mahirap sa Diyos na iahon ka sa kahirapan ng iyong buhay. Hindi mahirap sa Diyos na ikaw ay dalhin ng Panginoon sa pangarap mo. Amen? Dahil ang pangarap at plano ng Diyos para sa iyo ay hindi upang ikaw ay mapahamak, kundi upang ikaw ay magkaroon ng magandang kinabukasan. At pagpalain ng Diyos ang iyong buhay. Purihin ng Panginoon. Walang mahirap sa Diyos, mga kapatid. Sinabi na aklat ng Lucas, kabanatang 1, talatang 37. Walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Yun yun. Sa lumang Biblia tayo kumukuha, umahango. No? Yan ay Filipino version na po yan. Sa Diyos, walang imposible. Pero sa lumang Biblia, walang salita na mula sa Diyos na hindi may kapangyarihan. Ibig sabihin, lahat ng salita na galing sa Diyos may kapangyarihan. Ang salita ng Diyos kumikilos, buhay, makapangyarihan. Walang salita ng Diyos na hindi makapangyarihan. Kaya mga kapatid, pag nilay-nilayan natin ito, hindi lamang natin ito binabasa. Pagka sinabing pinagnilay-nilayan mo ang salita ng Diyos, paulit-ulit mo itong ninanamnam. Paulit-ulit mo itong sinasalita. Walang imposible sa Diyos. Ito nangyayari sa amin, pero walang imposible sa Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay at ng toong kapangyarihan, kalakasan at otoridad. Hindi po ang ating edukasyon, hindi po ang ating koneksyon, hindi po ang ating karanasan, hindi po ang ating talento. Ang Diyos. Ngunit bakit kadalasan ay maraming Kristiyano ang hindi nakararanas ng kapangyarihan ng Diyos? Alam natin ang Diyos makapangyarihan. Pero bakit hindi natin siya nararanasan? Ano po ang dahilan? Maraming pagkakataon ang umahadlang ay hindi ang kawalan ng kapangyarihan ng Diyos, kundi ang kawalan ng kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano. Nanatili lang tayo sa impormasyon. Nanatili lang tayo sa ating nalaman na ang Diyos makapangyarihan. Opo, ang Diyos makapangyarihan. Pero nararanasan mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Upang maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, dapat magkaroon ka ng kapahayagan tungkol sa Diyos. Na ang Diyos makapangyarihan. Na ako'y nagkasakit. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, buhayin mo ako. Maglilingkod ako sa iyo. Pero kung hanggang dito na lamang ang buhay ko, nasa iyo po yun. Pero sabi ko sa kanya, nakipag-bargain ako sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, Panginoon, gusto ko pa pong mabuhay. Gusto ko pang gamitin mo ako. Gusto pang maranasan ng kapangyarihan mo. At ang Diyos totoo sa kanyang pangako. Sinabi niya sa akin sa Psalm, sa aklat ng mga awit, 118, talatang 17, sabi niya, hindi ka mamamatay, mabubuhay ka. At ihayag mo ang kapangyarihan at magawa ng Diyos. Mga kapatid, mahalaga na may alam ka sa Diyos, may impormasyon ka tungkol sa Diyos, pero pinakamahalaga, yung mayroong kang kapahayagan na ang Diyos makapangyarihan talaga. Na maranasan mo siya. Alam niyo, maraming Kristiyanong nabubuhay lamang sa sariling kaalaman at nananatili na lamang sa mga impormasyon na kanyang tinatanggap sa mundo. Tandaan po natin, hindi ang pananampalataya ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi po. Hindi pananampalataya ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng Diyos. Kundi ang pananampalataya ay tumatanggap ng kapahayagan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi dahil sumasampalataya ka, dahil naniniwala ka na ang pananampalataya ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng Diyos, tapos na. Hindi po. Kundi ang pananampalataya
ang iyong pagsampalataya, sa iyong pagsampalataya, tumatanggap ka ng kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang problema, maraming Kristiyano ngayon ang napagod na dahil sa kawalan ng kapahayagan. Kaya marami ang nagbabackslide na hindi na nagsisimba. Marami yung atin lang siya, pagka unang Sunday, the second Sunday, pangalawang linggo, wala na. Marami yung mga nawala na sa Panginoon. Bakit? Kasi napagod na sila. Bakit sila napagod? Kasi may alam lang sila tungkol sa Diyos, pero wala silang kapahayagan ng Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, napakahalaga nitong aking sinasabi, na magkaroon ka ng kapahayagan ng Diyos sa iyong buhay. Dahil kapag meron kang kapahayagan ng Diyos sa iyong buhay, kahit anong pagsubok, kahit anong tukso, kahit anong gawa ng kaaway, kahit anong pandarayan ng kaaway at kasinungalingan ng kaaway, hindi siya magtatagumpay sa iyo dahil meron kang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Nais ko pong sabihin sa inyo at maunawaan-nawa natin, hindi dinisenyo ng Diyos ang buhay Kristiyano upang mabuhay sa lakas at kaalaman lamang ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya malimit natin sinasabi na hindi sa pamagitan ng lakas at kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa kapangyarihan ng Diyos. Madalas sinadala tayo ng Diyos sa puntong wala na tayong sariling lakas upang matutunan natin na ang kanyang biyaya at kapangyarihan ay sapat sa atin sa lahat ng pagkakataon. Ilang beses kong naranasan yan. Dumanas ako na naubos na yung aking lakas. Naubos na ang aking kakayanan. At sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, ikaw na po. Hindi na ang aking kalakasan, hindi na ang aking kaalaman, hindi na yung aking abilidad, hindi na yung aking edukasyon, hindi na yung aking talento, kundi ang iyong kapangyarihan. Amen? Purihin ang Panginoon. So paano natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay? Una, kilalanin natin na ang Diyos lang ang pinagmumulan ng totoong kapangyarihan. Siya lang. Pangalawa, tanggapin natin mga kapatid, ang espiritu ng karunungan at kapahayagan upang malaman natin ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Tanggapin natin ito. Hindi mo lamang ito pakinggan. Kaya nga ang panalangin ko kanina sa pagsisimula po natin, pagkalooban ka ng Diyos ng kapahayagan. Mabuksan ang iyong kaisipan at ang iyong kalooban. Matanggap mo ito, maunawaan mo ito, maging malalim sa iyo ito, maging makahulugan ito sa iyo. Dahil kapag ka naging malalim at makahulugan sa iyo, ang kapahayagan ng Panginoon, magiging malago, magiging matagumpay, at patuloy kang magtatagumpay na anak ng Diyos. Amen? Sinabi sa aklat ng Efeso, kabanatang 1, talatang 17, sabi rito, dumadalangin ako sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, na ipagkaloob niya sa inyo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan. Itong panalangin ko. Tanggapin ninyo. Ipagkaloob sa inyo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan. Sa kaalaman sa Kanya, sa kaalaman sa Diyos. Dinadalangin kong maliwanagan ng mata ng inyong isipan upang malaman ninyo kung anong pag-asa ng Kanyang pagkatawag. Maliwanagan ang mata ng inyong isipan. Maliwanagan ng inyong puso na malaman nyo yung pag-asa ng Kanyang pagkatawag. At ang kayamanan, ang yaman. At kung ano ang yaman ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Maunawaan nyo ito. At higit sa lahat, yung talatang 11, nadalangin kong malaman ninyo kung anong nakahigit na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan patungkol sa atin na sumasampalataya. Malaman ninyo, maging maliwanag sa inyo, ang nakahihigit na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan. Ang higit na kadakilaan, ang higit na tindi ng Kanyang kapangyarihan tungkol sa atin na sumasampalataya. Maraming Kristiyanong walang kapahayagan at kaliwanagan tungkol sa kapangyarihan ni Kristo. At ito po ang realidad. Kaya sabi ko sa inyo kanina, may dalawang nasa simbahan. May alam siya, may impormasyon siya.
pero hindi niya nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Yung isa naman, meron siyang kapahayagan at patuloy niya nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya magkaiba yung meron kang impormasyon lang kaysa dun sa kapahayagan o revelasyon ng Panginoong Hesukristo. Ang kakulangan wala sa Diyos. Ang kakulangan ay nasa kawalan ng kapahayagan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, kapag naunawaan natin at maliwanag sa atin ang kapahayagan na ang Diyos ang pinagmumulan ng totoong kapangyarihan, titigil tayong umasa sa ating sariling kakayanan at magsisimula tayong magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan darating ka sa punto na wala na, said ka na, ubos na. At yun yung punto o pagkakataon na magtitiwala ka na sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit ito sinasabi? Kasi ako rin po ay dumaan sa pinaka-lowest point ng aking buhay. Doon sa buhay ko na ubos na ako, said na ako, wala na akong ibubuga. At yun yung pagkakataon na ako ay nagsimula ng umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin ito mga kapatid, hindi natin mapapakinabangan ang hindi natin nalalaman. Ang isang bagay na hindi mo alam, hindi mo mapapakinabangan. Kapag hindi mo alam ang kapahayagan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, hindi mo ito mararanasan. Kaya hindi mo mapapakinabangan ang hindi mo nalalaman. Kaya dapat mong malaman eh. Kaya ang panalangin ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, kabanatang 1, talatang 17 hanggang 19, malaman ninyo, magkaroon kayo ng maliwanag na pagkaunawa, malalim na pagkaunawa ng kapahayagan, ng espiritu ng karunungan at kapahayagan, upang maranasan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kailanman hindi mo mapapakinabangan ang isang bagay na hindi mo nalalaman. Habang lumalalim ang ating pagkakilala sa Diyos, lalo tayong lumalalim sa kapahayagan upang patuloy nating maranasan ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Kaya patuloy tayong lumalim. Pastor, paano ba ako lalalim? Sa aking relasyon sa Diyos, sa aking ugnayan sa Diyos. Dalawang bagay lang. Patuloy kang manalangin sa Kanya. Patuloy kang magnilay ng salita ng Diyos. Hindi sa cellphone. Hindi sa mga drama na nasa cellphone. Bakit ko sinasabi ito? Matindi ang drama ngayon sa cellphone. Isang click mo lang. Hulog ka na. May kilala nga ako eh. Panonood niya ng drama sa cellphone, madaling araw, gising pa. Ako lang ang nakakakilala nun, hindi po kayo. Pero pagbabasa ng Biblia, pag dinila yung salita ng Diyos, kaunting oras lang. Mga kapatid, matindi ang pandaraya ng demonyo, ng diablo sa mundo natin ngayon. Uubusin ang oras mo sa drama ng buhay. Madrama na nga ang buhay ng maraming tao sa paligid natin. Drama pa rin yung pupuntahan mo sa cellphone. Hayaan natin lumalim tayo sa Panginoon. Amen? Hayaan natin lumago tayo sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Patuloy tayo magnilay ng salita ng Diyos. Makapangyarihan ito, mga kapatid. Kaya ito, araw-araw dala ko eh. Araw-araw binabasa ko eh. Araw-araw pinagninilay-nilayan ko. Hindi lamang isang beses, paulit-ulit ko siyang inaala-ala. Bakit mo siya inaala-ala? Para magkaroon ng benepisyo sa iyo, ng resulta sa iyo, yung kanyang salita. Magkaroon ka ng kapahayagan. Ang espiritu ng karunungan at kapahayagan ay nagbibigay ng kaliwanagan sa ating buhay upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Tingnan po natin sinabi ng Efeso, kabanatang 1, talatang 19. Sabi diyan, hanggang 20, sabi diyan, ipinapanalangin ko rin, sa Tagalog contemporary po ito ng Biblia. Hindi po ito sa malalim na Biblia. Ipinapanalangin ko rin na malaman ninyong napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya. Pinapanalangin ko, malaman ninyo. Ibig sabihin, magkaroon ka ng malalim na kahulugan, magkaroon ka ng kaliwanagan
tungkol sa napakadakilang kapangyarihan. Ibig sabihin, napakatinding kapangyarihan ng Diyos para sa atin na mga sumasampalataya. Mga kapatid, napakatindi ng kapangyarihan ng Diyos. Napakatindi po nito. Hindi ko kayang explain, pero matindi ang kapangyarihan ng Diyos. Matindi ang kapangyarihan ng Diyos. Na malaman ninyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan din ito, ang ginamit niya, nang buhayin niyang muli si Kristo at paupuin sa Kanyang kanan sa langit. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na ginamit niya nang buhayin si Kristo mula sa mga patay at paupuin sa kanang bahagi ng Ama sa langit. Pinakamatinding kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi nabuhay si Kristo, walang silbi ang ating paglilingkod. Walang silbi ang ating pananampalataya. Dahil nabuhay si Kristo sa kapangyarihan ng Diyos. Matindi, may silbi ang ating paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Pansinin natin ang mga salitang ito. Na malaman ninyo, pakisabi sa katabi mo, malaman mo. Sige, ulit mo sa kayo, malaman mo. Maging maliwanag sa iyo, ibig sabihin, malaman mo, maunawaan mo ang napakadakilang kapangyarihan, napakatinding kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Malaman mo, ang kapangyarihan ng Diyos ay nararanasan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ito rin ang kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Panginoong Hesus mula sa kamatayan. Ito rin ang kapangyarihan na tumalo kay Satanas. Kaya si Satanas wala siyang kapangyarihan. Talunan siya. Ang kanyang sandata ay pandaraya na lamang ngayon. Ito rin kapangyarihan ang sumira sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang kasalanan walang kapangyarihan sa iyo kapag nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ito rin ang kapangyarihan na nagtagumpay laban sa kamatayan. Ito rin ang kapangyarihan ng Diyos na nagluklok sa Panginoong Jesucristo sa pinakamataas na kalagayan sa sangkalangitan. Na malaman mo, kapatid, ang napakatinding kapangyarihan ng Diyos sa atin na sumasampalataya. Hindi ito impormasyon, hindi ito yung isang kaalaman lang, kundi ito ay tanggapin mo na kapahayagan sa iyo. Dahil kapag ito'y naging kapahayagan sa iyo, ano man ang problema mo, ano man ang pagsubok mo, ano man yung sakit o karamdaman na umatake sa inyo, magtatagumpay at patuloy kang magtatagumpay at patuloy kang magtatagumpay at patuloy kang magtatagumpay. Purihin ang Panginoon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos pa rin ngayon sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ang siyang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay lakas sa atin upang pagtagumpayan natin ang tukso. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sa pamagitan ng Banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng lakas upang mapatawad natin ang mga tao nagkasala sa atin. Kaya wala po tayong karapatan na hindi magpatawad. Kundi patuloy tayong palakasin ng Espiritu ng Diyos ng kanyang kapangyarihan na patawarin ang mga nagkasala sa atin. Ang Banal na Espiritu ang siyang kapangyarihan din ng Diyos na nagbibigay lakas sa atin upang ating mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok at manatiling tapat sa Panginoon. Ang Banal na Espiritu ang siyang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay lakas sa atin upang ating ibahagi ang mabuting balita na si Jesus ay nagliligtas, nagpapagaling, nagbabago ng buhay. Ito rin ang kapangyarihan ng Diyos na magdadala sa atin sa isang pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, ang Kristyanismo ay hindi relihiyon. Ito ay pamumuhay na nahayag sa atin ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng Espiritu ng karunungan at ng kapahayagan. Sa panahon natin hanggang ngayon,
Hinahanap ng tao ang kapangyarihan sa mga namumuno, ang impluensya. Ngunit ibinigay na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Itong sabi ng Gawa, Kabanatang 1, Talatang 8. Basahin natin ng malakas. Ready? Go. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Narinig natin ito. Lagi natin naririnig. Ang tanong, tinanggap mo ba? Tinanggap mo ba ang kapangyarihan? Ngayong umaga, kung hindi mo pa tinatanggap ang kapangyarihan, pag nilay-nalayin mo ito, sinabi ito ng Panginoong Jesucristo, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Hingin mo ito sa Kanya. Panginoon, tinatanggap ko. Sabihin mo sa Kanya, tinatanggap ko ang kapangyarihan. Tinatanggap ko ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tinatanggap ko ang kapahayagang ito. Na ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan. Ang Banal na Espiritu, siya yung kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag nasa iyo ang Banal na Espiritu, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sinabi ng unang Korinto, Kabanatang 6, Talatang 17, ang sino mang nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay kaisa niya sa Espiritu. Ibig sabihin, dahil kaisa kanya, kung ano yung kapangyarihan ng Diyos na madaloy sa mga kaisa niya. Sa mga nakipag-isa sa Kanya. Sa mga sumasampalataya sa Kanya. Unawain po natin ito, mga kapatid. Kapag ang mapagmataas ay naging mapagpakumbaba, kapag ang alipin ng kasalanan ay naging malaya, kapag ang natatakot ay naging matapang, kapag ang nawawala ay naligtas, kapag marami ang gumaling at nakalaya sa tanikala ng dyablo, yan ang tunay na kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ngunit kapag hindi tayo nakakakita ng mga mapagpakumbaba at ang nakikita pa rin natin ay mga mapagmataas, nakikita pa rin natin mga alipin ng kasalanan, wala tayong nakikitang lumalaya sa kasalanan. At ang tao ay puno pa rin ng takot. Wala tayong nakikitang nagiging matapang na ipahayag o ipangaral ang mabuting balita. Kapag nakita pa rin natin na maraming mga naliligaw at nawawala at hindi naliligtas. Kapag nakita po natin na marami pa rin ang nakagapos sa tanikala ng dyablo. Ibig sabihin, mayroon lang tayong impormasyon, may alam lang tayo, pero wala tayong kapahayagan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, tatanggapin niyo ang kapangyarihan. Ang dalangin ni Apostol Pablo, ang dalangin ko, ang nais ng Panginoon sa atin. Matanggap ninyo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan. Magkaroon ng kapangyarihan ang ating pong buhay. Alam niyo, marami sa atin, matagal na nating pinapasan ang ating laban sa sarili nating lakas at sarili nating kaalaman. Ngayong umaga, nais ng Panginoong Jesucristo na anyayahan mo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan upang maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Na hindi ka manangan sa iyong sariling kaalaman, abilidad, kakayanan, sariling lakas, bagkus maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang huling salita na nais kong ipasa po sa inyo. Sa aklat ng Epeso, Kabanatang 3, Talatang 20. Purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa inihingi o inaasahan natin sa pamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Sabi diyan, purihin ang Diyos na makakagawa ng higit pa. Ang Diyos ay makakagawa ng higit pa sa iyong iniisip, sa iyong inaasahan, sa iyong inihingi, sa pamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Ibig sabihin,
ang kapangyarihan ng Diyos kumikilos sa iyo. Kung ikaw ay sumasampalataya. Sinabi ang salita na yan sa mga sumasampalataya. Kapag sumasampalataya ka sa Kanya, kumikilos sa iyo ang kapangyarihan. Kapag hindi ka sumasampalataya, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan. Tandaan natin, hindi ang pananampalataya ang pinagmumulan ng kapangyarihan, kundi ang pananampalataya ay tumatanggap ng kapahayagan. Pag ikaw ay sumasampalataya, tatanggapin mo yung kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Nung araw na ako'y nagkasakit, bakit ko ito sinasabi bilang patotoo? Sumampalataya ako sa Panginoon. Sabi ko sa Kanya, Panginoon, gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang mabuhay. At nung ako'y sumampalataya, tumanggap ako ng kapahayagan ng Kanyang salita na hindi ko makalimutan na sinabi ng Panginoon, hindi ka mamamatay, mabubuhay ka upang ipahayag ang mga gawa ng Diyos. At nung ako po'y nag-ayuno sa Kanya, tumanggap ako ng kapahayagan dahil ako'y sumampalataya. At kapag ikaw ay sumampalataya, tatanggap ka. Kung nais mong tumanggap ng kapangyarihan, sumampalataya ka. Kung nais mong tumanggap ng kapahayagan, sumampalataya ka. Dahil may kapangyarihan na kumikilos sa atin. Ito ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Purihin ang Diyos. Walang mahirap sa'yo. Walang